Magandang oras mga kababayan, mga katiyats. Meron tayong 5 treasure signs o treasure symbols o marker na nakuha noong dekada 80 ng mga treasure hunters at ito'y na-record ng aking ama kung paano nakuha. Kaya ibahagi ko sa inyo ito na video kung paano nakuha sa 5 marker na ito ang kayamanan noong 1980s ng mga treasure hunters ng dekada 80. Kaya atin panoorin to, baka sakali ay meron pang kapariho na marker na ginamit na katulad ng mga ito. So pwede natin madaling makuha yan kapag merong mga duplicate marker ang mga recovered treasure sa mga marker na ito. Magandang oras sa lahat at sa mga bago pa lamang nag-subscribe, welcome sa ating treasure hunting channel. Okay, ang ating i-decode ngayon na ibahagi sa inyo ay totoong mga treasure symbols or marker na na-recover na noon. Kaya kung makatagpo tayo ng katulad nito o duplicate ng mga symbols na ito o marker, ay madali na lamang natin matuntun kung saan nakabaon ang kayamanan. Well, itong isang to, ito ay considered na medium deposit. Hindi gaano siyang malalim, nasa 7 metros lang ang lalim nito, pero malaki ang halaga ng nakabaon na kayamanan. Isa sa palatandaan na malaki ang halaga ng kayamanan ay ito. Kapag nakakita kayo ng circle na may X, ayan no. Well, hindi yan yung tinatawag natin na target or jackpot. Yan ay babala na merong hindi magandang sign to eh. Yan ay babala na merong booby trap or merong bomba. Kaya kapag may ganito, delikado yan pero malaking halaga ang nakabaon. Kaya nilagyan nila ng gwardiya. So, ganito yon ang pagkabaon nito. Sa bato ay ito yung marka sa buong bato. Halimbawa, ito yung bato. So, ito yung marka mismo talaga na nakita. Parang may P1, X na may bilog, and then itong salakot. Parang salakot to eh, na sign. And then yung parang number 5. So yung mga marker na ginamitan ng parang number 5 na ganito, yan ay isa sa litra ng sakura. Ang sakura ay merong 3 karakter yan eh. So ang ganyan na parang 5 ay isa yan sa karakter ng sakura, which is yan daw ay mga sites ni Prince Takeda. Kapag nilagyan ng 5 ay kay Prince Takeda daw yan na binaon na kayamanan. Si Prince Takeda ay isang parang kapatid na yan ng Emperor. First cousin yan si Prince Takeda ng Emperor Hirohito ng Japan noong World War II. So ang pagkabaon nito, bilis-bilisan natin, ay mismo sa baba ng bato. Wala nang ibang pinuntahan, pero bago ang kayamanan ay in between sa kayamanan at bato, may bato kasi itong dito bato. So dito sa kalagitnaan ng 7 meters ay merong nilagay na patibong or mga kapag nabundol ay sumasabog katulad ng mines. So dito sa ika-7 na metros na lalim, dito makukuha ang item, which is medium deposit. Ibig sabihin ay marami-rami na gold bars. Hindi yan bababa ng 10. So kapag medium ay nasa 20 gold bars, kasi ang mga giveaway ay nasa 4-6 lang eh. So kung medium marami na, 20 hanggang 50 gold bars, ay yan yung mga medium deposit. Kasi ang isang barita na binabaon ng mga Hapon ay malalaki.
nasa 20 kilograms ang bawat isa, malalaki yun. Kaya kung mayroong 50 ay napakarami na niyan at napakabigat. So ito, treasure under ang kahulugan talaga niya ng sahay na yan. Treasure under the marker. 7 meters lang ay makukuha na, mga ka-TH. Okay, punta tayo sa pangalawa. Ito ay hindi ito mga gold bars. Ang na-recover dito ay hindi mga gold bars, kundi isang drum daw ito na old coins na mayroong mga silver, copper. Ewan ko lang kung mayroong gold coins, basta't silver, copper ang sinabi. Na nakuha dito ay isang baril, napakalaki na na baril yon, na drum, bariles. Ang nilagyan ng item. Hindi siya nakalagay sa concrete box. So alam naman natin na mga drums ng Hapon ay matagal yun Iba kasi yung metal nila noon, hindi madaling malata. Kaya kahit hukayin natin ngayon yun, ay makikita pa rin natin yung drum ng Hapon. Okay, yung drum ay mga nakalagay doon ay ang laman talaga ng mga drums na yan ay mga oil para sa kanilang mga truck, sa tangke de guerra. Kaya maraming drums ng oil ang Hapon. At ginawa na rin yun na lalagyan nitong mga variety, assorted coins. O paano nakuha? Atin na i-decode kung paano nakuha ang item dito. Ang nakalagay sa bato na mga marka ay hindi kasama itong coconut tree. Yan ay palm tree or coconut tree. Ang nakalagay lamang ay itong plus. Merong nagaganyan na linya, bilog at box. At circle with dot. And then short arrow. So ito lang yon. Pero sa bandang kanan ng bato ay merong palm tree. So sa mapa, yan yung nakalagay sa mapa na may palm tree and din may bato na merong itong stone map. Stone map nang tawag nito kasi marami na siyang karakter. At nahalata nyo ang arrow ay ito ay papunta siya sa kaliwa. At din tinuro niya ito. So ito yung treasure on the spot. So diyan makukuha. Ngayon saan ba yan? Dito ba yan? O sa kabila? Ito yung perfect example ng mirror image or baliktad. Ngayon baliktarin natin to. So ang lalabas diyan ay ganito na. Ayan. So ang nakuha daw nito ay nasa likod nitong palm tree or coconut tree. Palagay ko ito yung buri or buli, yung malaking buli. Palagay ko ito yung old buri, di ba? Yung buli tree or buri na umaabot din ng 200 taon ang edad ng mga buri. Di ba? Lumalaki yan So dito lang daw yan sa likod ng to make the story short. Sa likod ng buli tree, 3 meters. Hindi siya sa kaliwa. Hindi siya west, pero sa banda rito ng ng palm tree ay mayroong bato na diyan nga nakatatak katulad dito. Diyan nakalagay ang lahat ng signs. So stone map ang tawag niyan. At hindi sa under, wala sa under Wala rin dito sa front ng bato. Pero nakatalikod siya or reverse or mirror image. So yan yung isang taktika dyan, mga kababayan. Ang short arrow ay malapit lang talaga yan. 3 to 4 meters ang distance kapag short arrow. At ang short arrow yan ay kapag itayo natin yan ang simbolo ng gold. Nakaganyan yan. Okay, so patuloy tayo sa pangatlo. Ito yung pangatlong na-retrieve na gold deposit noong 1980s. So ang marka sa bato
Hindi kasama tong kahoy ha, sa mapa lang yan. So ang marka sa bato ay puso, naka-engrave, and then dalawang box na may X at may dot. Okay, may dot siya oh. So ibig sabihin ay diyan talaga yan. Ang puso ay ano yan, pointer, so down. So ibig sabihin sa bato ay under sa bato ang hukay. And then ang bato na ito ay merong katabi na old tree. Mingo yata to, mingo, old mingo tree. Sa mapa ang nakadrawing. So ganyan ang posisyon niya sa actual. Merong bato galing sa mangga, estimated 5 meters ang distance ng bato. Okay, so kapag ganito na may heart na sa ibabaw, so under na yan. Sa bato na yan, parang lapida symbol na siya. Ngayon, itong magkadikit na, may sikreto to itong magkadikit na box, sa realidad, sa totoo, sa actual, ay hindi yan magkadikit. Yan ay mayroong 2 meters distance. So, unang makuha diyan ay yung unang box. So, ang unang box ay mga jewelry daw yan ang laman, puno. So, jewelry ito, walang gold bar. And then, malayo yung malalim pa yung pangalawa. Ang pangalawa ay dumidistansya ng 2 to 3 meters or 2 to 3 meters ang lalim. So, separated silang dalawa ng 2 to 3 meters na lalim. Pero itong pangalawang box, ang laman niya ay mga gold bars na. Kaya ito yung sinasabi na merong parang decoy. Merong giveaway sa ibabaw at din sa baba niya ay medium deposit. So ito yung medium na. Pero tingnan natin sa mapa ay magkadikit silang dalawa pero in reality ay magkahiwalay pala yan at malalim ang kanilang distansya. Ginawa yan ng Hapon para kapag nakuha yung box sa ibabaw ay uuwi na yung maghukay at maghati-hati na dahil maraming jewelries eh. Pero ang kasunod pala niyan ay mas malaki pa. Pero magdagdag pa ng hukay na nasa 3 meters. Kaya sino bang mag-akala na nakuha mo na ang box ay mayroon pa palang kasunod? Di ba mga kababayan? So very talagang Hapon no? Ang galing magbaon ng Hapon. Punta tayo sa pang-apat. Well, ito'y common sa atin, di ba? Ang coiled snake. Ahas ito. Nakatatak yan sa bato. So ang bato ay ganito. Sa ibabaw ay mayroong coiled snake, merong box, and then circle with that. So treasure on the spot talaga to, mga kababayan. Ngayon sa bandang kanan or east ay merong century mango tree to. Kapag ganito na kahoy na makapal ang dahon, mangga yan. Ganyan mag-drawing ang Hapon. Pangit sila mag-drawing. Sinadya nila yan para hindi natin maintindihan. So ito'y coiled snake, so treasure in the center of the rock. So sintrong-sintro ang treasure. Dalawang nagsabi na sintro, ang ahas sintro din. And din itong dalawang circle ay treasure on the spot din or treasure under. So meron siyang dalawang ring. So ibig sabihin ang isang ring lang, yan ay mga sign ng giveaway. Isang ring ay giveaway. So karamihan na lalim niyan ay 4. Ngayon kung dalawang circle na, ibig sabihin dinoble ang lalim, so magiging 8 meters. So 8 meters ang lalim dahil sa dalawang circle siya na dot. So kung dalawang circle na dot, malalim yan. Kasi dinoble niya yung lalim ng una. So after 8 meters ay makita ang concrete box. So kapag mga ganito 8 meters pwedeng gold bar na yan na 4 na piraso na giveaway.
Yung mga ganyan. 4 o 6. Yun yung mga laman ng concrete box eh. 20 kilograms na mga bareta ang bigat ng mga yan. So, yan, lahat ito kasi kaya madaling nakuha ang mga ito kasi lahat halos ay treasure under the marker. Punta tayo sa panghuli, ito yung panglima. Ito yung pinakamahirap kasi sa mapa ito ay isang island rock. So island rock. Ang ano nito, ang sitwasyon ay nasa malaking creek siya, hindi parang river. Hindi yung creek na maliit. So merong creek dito, tubig ito. Andi merong bato na medyo malapad sa gitna. Andi kapag tutungtong ka sa ibabaw, makita mo to C, dot, square, and dot. So ibig sabihin, treasure under, treasure on the spot. Dahil merong rectangle at may bilog. Ayan. So ang nag-operate daw nito ay foreigners Amerikano. Kasi ito daw ay parang big deposit na to. Itong nilagay ang big deposit sa gitna ng ng creek para mahirap ito hukayin. Ayan, so ganun pa rin dahil sa ang sinamay ay treasure under or inside the rock. Kaya ito ay inoperate daw yan ng Banyaga o Amerikano o hindi natin tiyak, basta Amerikano tingnan. At sinabi na nakuha daw yan. So under pa rin siya sa bato. Baka nga nasa loob lang siya ng bato, di ba? Kasi ang C na mayroong dot sa gitna ay treasure inside the rock yan eh. Or treasure enclosed in the rock. So hindi natin alam, baka simento ito. Bato lang siya tingnan at napalaman sa loob yung treasure box na mayroong gold bars. So hindi tayo sure, basta na-recover ito at ang item ay dito lang sa baba ng bato na yan. Alright, so yan lang ang ating episode mga katiyats na binahagi. Mga 4 na na marker na na-recover noong 1980s at ganun yung pagkakuha ng mga treasures. Kaya good luck sa inyong paghuhukay dyan. Sana makatagpo kayo ng mga ganitong marker na katulad para treasure under ka agad at jackpot ka agad mga katiyats. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bagong nag-subscribes ay malaking tulong na ang inyong subscription. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.